Kamakailan lang ay inilabas na ng Honda ang kanilang bagong retro scooter na Honda Giorno, isang bagong old school na motorsiklo na may dalang bagong features, advanced technology para sa modern generation. Ang motor na ito ay talaga namang inabangan ng marami, lalo na yung mga naghahanap ng makalumang motorsiklo at napapanahong mga features. Kaya naman ang Suzuki ay hindi rin nagpahuli dahil ngayong taon ay inilabas na rin dito sa Pilipinas ang kanilang bagong modelong retro bike na siguradong magugustuhan din ng marami. Alin nga ba sa dalawang ito ang mas magugustuhan mo? Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga affordable na presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga pinakamatibay na pundasyon ng Japanese brand gaya ng Suzuki ay ang mga scooter category na siyang mas tinatangkilik ngayon ng marami. Dahil sa mga modernong features, reliable specs, mas komportable, affordable at madaling paganahin. Kaya naman sa paglabas ng mga bagong motor mula pa rin sa mga kilalang brand gaya ng Suzuki ay talaga namang mas inaabangan din ng marami. Gaya na lamang ng darating na modelo ngayon ng brand dito sa Pilipinas, ang bagong retro scooter na Suzuki Access 125cc 2026 model ay magiging bagong contender ng ilang mga brand gaya ng Yamaha at Honda. Isa sa mga highlight ng motor na ito ay ang kanyang panlabas na disenyo na kung titingnang mabuti ay halos kawig na rin ng ilang mga sikat na modelo sa city. Gaya ng Vespa, Lambretta at ang kalalabas lang din na Honda Giorno Plus. Ang modelong ito ng Suzuki ay 18 years nang namamayagpag sa Indian country at ngayon sa bagong update nito ay mas in-improve, ginawang mas stylish at finally bago matapos ang taong ito ay ilalabas na rin dito sa Pilipinas ngayon. Ang Suzuki Access ay may classic look na perpekto para sa mga Suzuki rider, new generation at mga estudyanteng naghahanap ng mas stylish, matipid moderno ngunit hindi nalalaos ang disenyo. Meron itong ilan sa mga ipinagmamalaking features gaya ng pagkakaroon nito ng 5.3 liter na fuel tank na mas malaki kumpara sa marami at mas malaki rin ang storage capacity nito na may 24.4 liter na may kasama pang utility hook at dual front pocket para sa mas maliit na gamit gaya ng cellphone at iba pa. At syempre bukod pa dyan, itong Access 125 ng Suzuki ay nilagyan rin ng makabagong display at connectivity features na wala pa sa ilang mga motorsiklo. Gaya ng pagkakaroon nito ng 4.2-inch TFT display instrument cluster na may kasamang advanced features gaya ng turn-by-turn navigation alerts na kung saan makikita mo rin dito ang weather, SMS at call alert mula sa cellphone gadget sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity features na may kasama pang Suzuki Ride Connect app integration para sa dagdag na info gaya ng fuel consumption, service reminders, renewal alerts at ambient weather info. Nasa murang halaga nitong Access ay talaga namang nakakabilib din na mas high-tech at upgraded pa ito kumpara sa ilang mga brand competitor nito. Ay nilagyan din ito ng LED headlamps na may kasamang LED daytime running light at LED taillights. Meron ito ngayong hazard light switch, passing switch at brake lock para sa dagdag na security. Pagdating sa details ng external design nito, ang Access ay may mas mahabang ergonomic seat type at mas relaxed na pillion posture. Para sa rider at passenger comfort, may ground clearance itong motor na 160mm para sa mga road hazard gaya ng speed bumps, malulubak at matutubig na kalsada. May tatlong klaseng variant itong modelo na pagpipilian, depende sa iyong kakayahan at kagustuhan. Ang pinakamura ay ang standard variant nito. Pangalawa dito ay ang Special Edition at ang pinakamataas na variant naman ay tinatawag na Ride Connect Edition na pare-parehong pinapagana ng pinagkakatiwalang makina na 125cc engine displacement capacity, naka single cylinder 2-valve, 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng OBD 2B emission compliant na kinabit sa isang CVT type transmission at gumagawa ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM na lakas. Tumitimbang itong motor ng hindi bababa sa 103 to 106 kg at dahil dyan ay tumatakbo ito sa bilis na 95 km/h na
na may katipiran din pagdating naman sa fuel consumption dahil umaabot ito mula 50 to 52 km per liter. May taas ang dimension nito na 773 mm na ngayong October daw sa susunod na buwan ito ilalabas sa bansa. Nag-range mula sa estimated price na 47,952 pesos sa pinakamababang variant nito hanggang sa pinakamataas na may estimated price naman na 57,120 pesos. Ang mga presyo na yan ay hindi pa official. Ito ay batay sa conversion mula India na posibleng madagdagan pa sa tax insertion at importing. Well, pangalawa, tingnan naman natin kung ang Honda Giorno ba ay may ilalamang dito sa bagong Suzuki Access 125. Mula nang inilabas sa Philippine market ang mga old school na motor ng Vespa ay talaga namang nakilala na rin ng mga Pilipino ang ganitong klaseng disenyo na malaklasikong scooter. Ang Vespa ay isang kilalang Italian brand scooter manufacturer ng Piaggio Group at simula nang inilabas ang mga ganitong klaseng motor sa Pilipinas ay mas dumami na rin ang mga retro scooter bikes sa kalsada na nagkaroon ng pagbabasehan ng iba't ibang mga brand. Gaya na lamang ng Yamaha na naglabas ng Mio Fatio, ang Kymco na may Like 150i, ang Lambretta na may B Special 50 at 125 Fix at marami pang mga brand na may mga ganitong motorsiklo. Kaya naman ang Honda ay hindi rin nagpapigil dahil inilabas din nila ang kanilang pambatong motor na bagong scooter na kalalabas lang din dito sa bansa, ang bagong Honda Giorno Plus 125. Ito ang isa sa pinakamagandang klaseng scooter bike ngayon sa kalsada ng Pilipinas. Nakakalabas lang din ngayong taon. Bukod sa napakamura nitong presyo kumpara sa ilang mga brand competitor, ang commuter bike na ito ay may mas premium na disenyo at mas compact na style na may kasamang makabagong specs and features na dinadala nito. Itong all-new Giorno Plus ay idinisenyo na inangkop sa fashion-forward ng mga Pilipinong customer na perpektong pinagsama ang modern classic design concept na may pambihirang performance, magandang fuel economy at mga makabagong features kasama ang 125cc engine displacement nito na naka 4-valve, liquid-cooled type na cooling system at gumagamit rin ng ESP Plus engine technology at PGM-FI na fuel supply system na kung saan itinulad din sa ilang mga bagong motor ng Honda dito sa Pilipinas. Kaya naman ginawa itong mas perpekto at akma sa mga taong pinapahalagahan ang parehong disenyo at aktwal na performance na nakapaloob sa isang motorsiklo. Itong Honda Giorno Plus ay talaga namang mas pinagbuti ng brand sa paglalagay ng mapagkakatiwalaang kagamitan na angkop sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Kasama ang matibay ng mga spare parts nito, mga advanced na kagamitan, mas abot kayang presyo at matipid na fuel consumption. Para sa mga unang kagamitan na meron sa motor na ito, tulad ng mga hinahanap ng marami ay ang pagkakaroon nito ng mas malaking underseat compartment storage para sa ilang mga kargamento. May sukat ito na 30 liters, kasing sukat ito ng storage space ng Honda PCX 160. Pangalawa, ang instrument meter panel gauge nito ay naka fully digital display na. Mas maganda ang readout at mas maiintindihan kahit na isa ka pa lamang baguhan sa pagmumotor ay madali mo itong mauunawaan. Pangatlo, ang ignition system nitong motor ay nilagyan din ng smart keyless entry na mas advanced sa mga naka-manual ignition system pa lamang. Kasi ang mga keyless entry ay mas secured at mas convenient. Kahit nakalagay lang sa bulsa ang transmitter key, kapag na-sense ito ng motor ay otomatikong mapapagana na. Hindi rin ito basta-bastang mananakaw kasi mas mahirap paganahin ang mga keyless entry kahit gamitan pa yan ng traditional way o yung mga electrical procedure ay hindi rin uubra. Lalo pat sinamahan pa ito ng anti-theft alarm system at answer back key system. At mga apat sa mga features ng Honda Giorno ay ang pagkakaroon nito ng additional safety features na combination braking system o CBS. Isang additional safety sense para mas maging ligtas ang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking. Na kung saan ang parehong preno sa harap at likod ay otomatikong gumagana ng sabay sa oras na paghinto. Ang panglima ay nilagyan ito ng modern lights gaya ng LED headlamp, adjustable pa
na may kasamang position light, LED na taillight at mga indicator light na nagpapaganda ng gabi kasi mas liliwanag ang paligid at mas bubuti ang visibility. At ang pang-anim ay ang pagkakaroon nito ng connectivity features gaya ng USB charging port na maaari kang mag-charge kahit bumabiyahe. Ang pang-pito naman na features nito ay ang lagayan ng gasolina nito na nasa harapan na ng bahagi ng motor, na kung saan ay mas accessible at mas convenient pa, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Ang pangwalo naman ay meron na rin itong idling stop system o ISS, na kung saan tumutulong sa motor na makatipid sa konsumo ng gasolina, na kung saan mas magagamit mo naman sa mga city rides kasi mas madalas naman itong mapapakinabangan sa matatraffic na kalsada. Ay eksakto yan para dito. Ang pang-siyam na features nito ay nilagyan ng retractable hook na sabitan ng gamit at malapad na front footboard para magamit kung minsan sa ilang mga kargamento o bagay na pwede mong isabit dito. Ang pang-sampu na meron sa motor na ito ay ang kabuuang disenyo nito, na kung saan mas makabuluhan at mas perpekto para panatilihin ang pagiging retro na klase nito. Sa pagkakaroon ng color brown na seats at handle, kulay gatas na body color, circular shape headlamp at merong 3D emblem name sa body. Kaya naman kung pagsasama-samahin ay siguradong wala ka nang hahanapin. Pagdating naman sa performance ng engine, ang Honda Giorno ay pinapagana ng isang mapagkakatiwalaang lakas mula sa 125 cubic centimeter na displacement nito, na mayroong 4-stroke, 4 valves, single overhead cam na engine at naka-liquid cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng ESP Plus engine technology na nagpapaganda palalo sa makina nito, at ang PGM FI naman sa fuel supply system na may tulong sa katipiran kumonsumo. Ang compression ratio nito ay 11.5:1, habang ang boring stroke size naman nito ay nasa 53.5 by 55.5 mm na ipinare sa isang B-automatic type transmission na kayang gumawa ng maximum output na 11 horsepower at 8,750 rpm at 11.6 Nm sa kada 5,250 revolution per minute. May estimated na bilis itong nagagawa na umaabot sa 100 km/h. May fuel tank capacity itong motor na 5.4 liters at kumukonsumo ng hindi bababa sa 45 km/l. Pagdating sa comfort, ang mga suspensions nito sa harap ay ginamitan ng telescopic fork, samantalang naka single-sided shock with coil spring naman sa rear suspension nito. Ang Honda Giorno ay may maganda ring klase ng braking system sa front na naka-hydraulic disc type na klase at mechanical leading trailing drum brake naman sa likuran. At nilagyan din ng malalagkit na klase ng gulong na may kabuuang sukat sa front na 100 by 90 R12 at rear tire size na 100 by 90 R12 din, na parehong mga naka-tubeless at may timbang itong motor na 116 kg. Ang ground clearance size nito ay 155 mm habang ang seating height ay nasa 780 mm. Bago matapos itong unang buwan ng taon ay inilabas na rin sa Pilipinas itong motor. Kaya naman sa susunod pang mga araw, linggo o buwan ay aasahan mo na rin marami pang magiging bagong pasabog sa Pilipinas ang Honda motorcycle brand, lalo na pag inilabas na ang bagong Honda PCX 2025 model at ang usap-usapang paglabas din ng bagong Honda ADV 160 2025 model. Itong bagong Honda Giorno Plus 125 ay magre-range sa estimated price na 101,000 pesos lamang. Alright. Masarap maglakbay sa mga kalye ng syudad, lalo na at kung may kasamang mga bagong style at pormahan, kasama ang bagong modelo ng Honda na isang mukhang mamahaling motor kung titingnan, na may disenyong mula sa mga ninuno nito, ang Honda Giorno Plus 125. Isang pangaragdagang bagong motor na naman na inspired sa makalumang motorsiklo na tinatawag natin ngayong retro scooter bike ng Honda. Ito ay parang na-upgrade na Honda Genio at kapatid ng naunang modelo na inilabas sa bansang Indonesia na tinatawag namang Honda Stylo. Ang mga retro scooter bike na ito ay ang mga nagugustuhan ng marami, hindi nalalaos at magpahanggang ngayon ay mas namamayagpag. At itong motor, bukod sa may nakakaagaw na atensyon na itsura nito, meron itong masasayang klase ng kulay na pagpipilian, kasama ang yellow color variant, blue, army green, red, gray at white color nito. Nilagyan din itong bagong motor ng advanced na teknolohiya sa loob at labas,
upang mas maisa katuparan ng pagiging modernong katangian nito bagamat hango ang estilo nito sa makaluma. Ang two-wheeler bike na ito ay isang madaling sakyan at gamitin na scooter lalo na kung ikaw ay nasa syudad. Plano mong pumunta sa kahit saang sulok ng lugar, mamalengke, mag-drive patungo sa opisina o pumunta sa masisikip na kalsada. Naglalaman ito ng maraming practical na features, kabilang ang pagkakaroon nito ng maluwag na underseat storage space compartment na may sukat na 30 liters at kayang lagyan ng isang helmet at may extra space for another cargo. Meron din itong malapad na pillion seat at tamang-tama para sa dalawang seater na eksakto lang din para sa back ride dahil meron ding rear handle grab bar for carrier. Ang mga magpaparelax sa driver nito ay ang isang malapad na front footboard na pwede ring paglagyan ng ibang mga gamit na mapagkakasya mo dito. Meron itong isang bulsa sa harapan na may takip para sa ilang maliliit na gamit, tubig at resibo. At dito na rin nakalagay ang USB port charging system nito. At bukod pa dyan, narito na rin sa harap ng stepboard panel nito ang fuel lid o lagayan ng gasolina para mas maging accessible sa marami at hindi ka nabababa ng upuan para malagyan ito ng gas. Itong bagong retro scooter kung pagbabasihan ng kabuuang estilo ay para lamang ding isang premium na klase ng motor. Ngayon dahil sa isang mamahaling garnish na nakalagay dito kabilang ang nakapalibot sa circular shape headlamp nito na nagbibigay dito ng aesthetic sa feel, kasamang garnish na pinagdidikitan ng flagship name na mayroon ding kaunting chrome accent. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng high-tech features gaya ng ignition system nito na naka-smart keyless entry na. Madali ang pagpapagana sa motor, switch on switch off na lang ang sistema at ang transmitter key ay mayroon ding buton para sa answer back key system upang mas mabilis matrace lalo na sa parkingan. At meron din kasama ang isang locking alarm system na kung saan isang pangkaragdagang sistema para masiguro ang seguridad nitong motorsiklo at hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sino dahil sa pagtunog nito. At sa mga hindi nakakalam, originally made talaga ang motor na ito sa bansang Japan na kung saan doon na rin nanggaling ang nakababatang kapatid nito na si Giorno 50cc at na-update ngayon sa panibagong style at makina na tinatawag na Giorno 125 2024 model na may konsepto na the new high in every style go further. Kayo na lang bahalang umintindi kung anong ibig sabihin niyan. Ito kasi may sariling estilo na mas mataas tingnan sa karamihan. Ang retro old school style na nagpapakita din ng modernong katangian sa pamamagitan ng external features nito kabilang ang LED headlamp with daytime running light at LED tail lamp. Kasama ang maliliit na turn signal lamp sa ibaba nito sa front face cover at nagbibigay dito ng magandang visibility lalo na sa gabi at madidilim na kondisyon. At base na rin sa Honda, kayang-kaya ng motor na itong makipagsabayan sa ilang mga retro scooter bike na magiging kakumpetensya nito gaya ng Yamaha Mio Patio, Vespa S125 at Lambretta at iba pang mga motorsiklo na gaya nito ang disenyo na kung titingnan ay walang pinagkaiba sa datingan, pormahan at sa mga features na nakapaloob sa bawat isa. At ang nagpapatakbo sa bagong motor na Honda Giorno ay ang 124.7 cubic centimeter displacement capacity o 125cc nito na naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka 4 valves na makina. At magagamit mo rin ito sa malayuang biyahe kung mapagtitipan mo pumunta sa malalayong lugar. Dahil hindi rin basta-bastang mag-iinit ang makina nito sapagkat nilagyan ito ng magandang cooling system na water-cooled type. Meron din itong fuel supply system na tinatawag na PGM-FI o Program Fuel Injected Type ng Honda. At sinamahan din ito ng ESP Plus engine technology na nag-contribute sa maayos na pagtakbo ng makina nito at upang walang masyadong marinig na ingay o dragging habang umaandar ang makina nito. At isa pa, ito rin ang dahilan kung bakit sa eksaktong dami ng fuel ay kaunti lamang ang nakukonsumo kapag tumakbo na. At speaking sa fuel, meron itong fuel tank capacity na 5.4 liters. Malaki na yan at hindi ka natalo dyan. Lalo pat nagbibigay ito ng mas matipid na fuel consumption na umaabot ng 50 km per liter. Meron itong motor na compression ratio na 11.0:1.
At ang makina nitong motor ay ipinares din sa isang CVT type na transmission o tinatawag na continuously variable type na gumagamit ng V-belt para mapagana ang kabuuang sistema nito. Gumagawa ito ng maximum output na 11 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 10.8 Nm naman sa kada 5,500 revolution per minute. At meron itong motor na estimate top speed na umabot ng hanggang sa 100 to 105 km per hour. Bukod sa magandang disenyo, ilang mahalagang features ay sinamahan din ito ng mga safety and security features. Kabilang ang braking system, ang parehong gulong kasi nito ay makakapit din sa pamamagitan ng binalutang brake nito na binubuo ng disc type sa front at leading drum brake naman para sa rear. Kaya ang kapit nito, sigurado pagdating sa emergency braking ay hindi ka ipapahiya. Sinamahan din ito ng alinman sa anti-lock braking system o ABS at isang combination braking system o CBS. Depende sa variant na pipiliin mo. Kasi sa dalawang klaseng variant nito, ang top-end variant ang nilagyan ng ABS samantalang ang low-end variant nito ang naka-combination braking system. Kasama ang engine check warning para sa dagdag na safety features o sistema upang mapanatili ang maayos na pagpapatakbo ng makina nito dahil dito ay makikita mo kung nagkakaroon na ng aberya itong motorsiklo at para madala ng mas maaga sa service center kung magkakaroon man. At isa pa, ay catching din ng digital LCD instrument panel meter gauge nito. Kuwang-kuha ang ilang features, notification, information na dapat mong malaman at makita dito. Ang disenyo nito ay halos katulad lamang sa Honda Click 125 na lahat ng mga kinakailangan mong impormasyon ay lumalabas at mas naiintindihan mo ng maayos. Kabilang ang fuel gauge, milyahe, orasan, mga notifikasyon, signal o sign dito sa motor. Meron itong motor na seat type na tinatawag na dual straight. Makapal lang foam kaya napaka-komportable ring sigurong upuan. Maganda na rin ang underbone chassis frame nito dahil sinamahan ng magagandang klase ng suspensions na napaka-reliable at nagdadala ng komportableng pagsakay. Inamitan ng front telescopic fork suspension at rear suspension na naka-unit swing arm na klase na may dual shock and coil spring. Meron din itong mga naka-tubeless tires na parehong may 12 pulgada ang kabuuang sukat. At pagdating naman sa dimension, may lapad itong motor na sumusukat na 68.3 cm at kabuuang haba din na 187.5 cm. Ang taas nito ay may sukat na 108 cm. Meron itong ground clearance size na 14 cm at tumitimbang ng 120 kg. Ang sitting height naman nitong motor ay tamang-tama para sa 5'2" ang height na may kabuuang sukat na 78 cm. Sa kasalukuyan ay inilalabas pa lamang ito sa bansang Thailand. At magkano nga ba ang presyo nito? Pagdating sa standard variant, ito ay may kabuuang presyo doon sa kanila na 61,900 Thai baht. Pag kinonvert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 98,053 pesos. Ang ABS na variant naman nito ay nagkakahalaga ng 66,900 Thai baht. At sa Philippine peso, ito ay aabot ng 105,974 pesos dito sa bansa. Isa ito sa may tuturing magandang motor ng Honda na may retro style kung magkataong dalhin ito sa Philippine market. At siguradong magiging malakas na kukumpetensya nito ang Yamaha Mio Patio dito sa bansa. So hanggang dito lamang po siguro ng ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion sa baba ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po din sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment po sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang maiyang mag-comment kaibigan upang sa ganoon ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!